Nagsimula ang kwento sa silid na ito ng isang ina. Nanganak ng bagong silang na sanggol at ito ay isang sanggol na babae ang prinsesa noon. Pinanganak na gulat na sabi ng mga kasambahay na hindi inaasahan at tinanong kung paano. Maaaring mangyari iyon at ang ina. Nabigla talaga at sinabi na ipinanganak bilang isang batang babae sa Bilone Royal Family at ang royal family ng boss and only boys were dapat ipanganak at lahat ng biglang may pumasok sa kwarto at sinabing na ang isang walang kwentang bagay ay ipinanganak at ito ay sabi ng ama at ng katulong sa ama na ang bagong panganak ay may marka ng narval. At ang mga ipinanganak na may tato na iyon. Lahat ay namatay sa edad na 21 at ang ama tumalikod at umalis at sinabi na siya. Hindi interesado dito ang ina. Umiiyak at nagsorry sa anak niya. Panganganak sa kanya at dinadala ito sa kanilang mundo na inaabot siya ng bata. Kamay sa kanyang ina at ang katulong ay hulaan na gustong puntahan ng bata. Ang Empress ay umiiyak at niyakap ang kanyang anak at nagsorry dito. At ang sanggol ay nagsasabi sa kanyang isip. Doon ay ganap na maayos at balang araw. Kapag natuto siyang magsalita ay gagawin niya. Tiyak na sabihin sa kanya na kahit na siya maaaring hindi na makabisado. Eskrimador pa rin ang kanyang isip ay lubos. Matalas at saka alam niya ang tungkol sa hinaharap na alam niya ang tungkol sa mga nangungunang kandidato. Sa mundo promising wizards ng hinaharap mahiwagang inhinyero at siya kahit na alam ang mga pangalan ng mga negosyante sa mundo. Ay mula sa nobelang nabasa niya bago siya nagising matapos mamatay ang kontrabida Bill. Lone ang pangalan ng royal family. Na lumabas sa nobelang iyon ay isang angkan na may kakaibang tradisyon na malinis. Lakas na nagpapahalaga lamang sa lakas bilang A. Talsworth a ruthless bloodline that itinuring lamang ang mga bata bilang tagapagmana at A. Pamilya na nanganak lamang ng mga lalaki. Sa loob ng 500 taon sa makatuwid ang eskrimador ng Bosan Royal Family ay dinisenyo upang umangkop sa mahiwagang ang mga sirkito ng mga kalalakihan at kababaihan ay hindi maaaring matutubi. Lone swordsmanship being born as a girl. Sa Bilone kung saan lakas ang lahat ay katulad ng isang sumpa at ang prinsesa. Ipinanganak sa naturang lugar ay walang iba kundi kanya sa tuwing ang kanyang ina ay sa tabi niya palagi siyang nagsusorry sa kanya. At palagi niyang nakikita na ang kanyang ina umiiyak na naman at sinasabi nito sa kanya. Isiping okay naman siya kahit kailan. Unang binuksan ang kanyang mga mata sa mundong iyon. Ay labis na nagulat na nagtataka kung ito ay isang panaginip ngunit mas naisip niya ito. Mabilis dahil nabasa niya ito ng 17 beses. Si Isabel sa kwento ay may karamdaman sa wakas. Mula sa kapanganakan dahil siya ay ipinanganak na may setting ng Narvital Smart mula sa nobela kapag ang lahat ng buhangin sa maliit na iyon. Ang Hourglass Falls Death ay dumating sa nobela. Namatay si Isabel sa edad na 21 kaya noong hindi bababasa hanggang sa siya ay 21 siya ay mabubuhay. Malusog at masaya pagkatapos ng lahat para sa kanya. Ngayon man o bukas, pagdaragdag lamang ng hanggang 21 taon ng buhay niya. Nakayakap sa mommy niya at mommy niya. Tinanong siya kung inaaliw ba siya. Mommy at naintindihan ba niya kung ano siya. Sabi ni mommy at sinasagot naman siya. Mommy in a baby talk way sa Korea siya. Ay isang ulila na nagsimula siyang makipaglaban. Cancer sa edad na 4 na siya ay madalas inilalarawan sa media bilang isang anak ng kasalanan at salamat sa marami mga donasyon na nagawa niyang mabuhay sa ospital sa kabutihang palad sa kabila ng kanya. Kasalanan niya ay may mabuting pag-iisip sa pag-aaral at maraming tao ang bumati at nagpuri sa kanya pero sa totoo lang hindi siya ganoon kasaya. At siya ay mamamatay sa lalong madaling panahon gayon paman. Kung ano man ang itatanong ng Empress sa kasambahay. Kung tunay na naiintindihan siya ng kanyang anak at sagot ng katulong na sa tingin niya at sa tingin niya ang prinsesa daw. Isang henyong si Isabel ang tumatawa at ang iniisip na gusto niya ang mga papuri at nakangiting sabi sa kanya ng kanyang ina na kahit hindi siya henyo nito was really okay at para lang lumaki. Malusog at niyakap siya ng Empress at sinabi na ang buhay ay para sa kanya at isang regalo mula noong sinaunang panahon ay mayroon. Isang tradisyon sa Bosan Royal Family ito ay tinawag na the selection ceremony na. Kung ihahalin tulad nila ito sa isang Korean, napan ay katulad ng isang paghuli ng bato. Laro ngunit ito ay nasa ibang antas. Mula sa isang ordinaryong stone catching game at gaya ng inaasahan niya ang linya ng paglaki ng bee. Rate ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala mabilis ang katulong sinabi. Kanya na kailangan lang niyang piliin ang espada ang pinaka gusto niya at minsang tao.
Malaman na ang kanilang prinsesa ay isang henyo sa panahon ng seremonya ng pagpili niya. Hindi makapaghintay upang makita kung gaano sila namangha. At binuksan ng dalaga ang pinto ng hall at Isabel ay talagang namangha at sabi sa isip niya na ito talaga. Nakasisilaw at ito ay ang Bosan Royal Family's Hall of Swords ang hinahanap niya. Sa mga lalaking nasa harapan kasama ang kanyang ama at ang kanyang ina at nagtatanong kung kinuha ang kanyang lugar ng pag-aari. Heaven at kung okay lang talagang makita. Ang mga mukha na iyon ng libre ay nakita niya ang kanyang ama. Dati pero first time niyang makita. Ang kanyang mga kapatid sa personal at sa tingin na. Ang mga tauhan mula sa nobela ay umiiral sa totoong buhay at makikita niya ang mga iyon. Mukha sa loob ng 21 taon sa tingin niya ay magagawa niya. Ito nang hindi nababato ang itim. Isa, sa gitna ang dakilang espada. Sumisimbolo sa Bilusion at ito ay ang Seawave at ang 10 iba pang sari-sari. Mga espada para sa mga henerasyon ang mga prinsipe ng pinili ni Bosan ang Seawave sa seremonya ng halalan ito ay dapat na patunayan ng kanilang angkan o kung ano siya. Sinasabi sa kanyang isip na ang lahat ay mabuti at lahat ay mabuti ngunit ang problema ngayon ay pumunta siya doon. Lahat sa unang krisis ng kamatayan sa ang Sword Council ay isang makapangyarihang institusyon na lubos na nakatulong sa pagkakatatag ng Bosan. May mga hardliners na hindi tiisin ng prinsesa na hindi marunong matuto. Espadahan hinang ang dagat kaya ang sandali na hinawakan niya ang si Wave An. Lalabas ang assassin at siya nga. Tinatanong sa sarili kung tama ba siya. Ang nobelang sinasabi nito sa kabutihang palad ay nakaligtas siya. Ngunit hindi siya ang Isabel mula sa nobela at pagiging mapalad na mabuhay ay nangangahulugan. Kung maubos ang swerte mamamatay siya at siya. Hinding-hindi papayag na mamatay siya at siya nga. Sinasabi sa isip niya na tama at nagtatanong kung paano siya namatay na pakiramdam na hindi patas pagkatapos. Pagkakita sa mga mukha na iyon at nag-iisip siya. Tungkol sa Macaron Starts Cakes at Tech. Bakit siya ay kakain ng maraming pagkain niya? Hindi masiyahan sa nilalaman ng kanyang puso sa kanyang nakaraang buhay dahil siya ay may sakit at she cheered up herself and said to just wait and see at susubukan niyang mag-enjoy. 21 years to the fullest kaya kailangan niya magpatuloy ng iba sa nobela at mas maraming variable ang espada. Mas magbabago ang sitwasyon at lahat. Nang biglang sinabi sa kanya na piliin siya. Espada at iniisip niya kung pipiliin niya. Lalabas ang Seawave na isang assassin at kung pumili siya ng isa pang espada ay hindi niya gagawin. May mga kwalifikasyon para maging isang prinsesa. And she was guessing na meron lang one way at para ma-activate ang Ekay cliche. Ang pagpili ng Emperor Sword ay wala. Isang Ekay sa isang Ekay dapat talaga. Piliin ang malamig at mayabang na ama at hindi rin ito masamang katwiran pagkatapos. Lahat siya ay ang pinakamahusay na espada ng imperyo at kaya nagsimula na siyang gumapang ngayon at sinasabi na iniisip ang tungkol sa assassin. Sa sobrang takot niya ay nanlamig ang katawan niya. Pagkatapos niyang magpalipis ng ilang araw doon siya. May natutunan siya kahit na mayroon siya. Lahat ng alaala ng past life niya. Katawan ay na ng isang bata kaya ang kanyang mga saloobin ay hindi maiiwasang maimpluwensyahan niya. Pisikal na estado at siya ay gumagalaw para sa pasulong at sinasabi na kailangan niya. Kalimutan ang kanyang mga takot at kalimutan ang isang bagay. Nakakatakot at kumakanta siya at sinabi. Isip niya ang kantang kinakanta niya. Ay ang pinakamahusay at pagkanta ay hindi siya. Natatakot at tinatanong ng kanyang ama kung ano. Na-arranged child ang ginagawa at ang sagot ng alipin na mayroong mataas. Posibilidad na ang prinsesa ay likas na sinasalo ang mga magic chants. At ang emperador ay nagtatanong sa alipin. Kung inaangkin niya na 1 taong gulang. Kabisado ang isang magic chant at ang katulong. Sumagot na ito ay bihira ngunit tiyak na natuklasan phenomenon at sa Motel Magic Federation tulad. Phenomena ay tinatawag na likas na pag-awit at sinabi ng emperador na ito ay walang kaparerekon. At ang alipin ay nagtatanong kung ang ina umawit ng mga likas na spell sa edad na iyon at sinabi ng emperador na ito ay isang napaka kawili-wiling phenomenon at ang lingkod. Sinabi na ang batang ipinanganak ay may dugong Bosan at tinanong kung paano ang kanilang prinsesa ng Espada Empire kabisaduhin. Magic chance Isabel was already in the hagdan at namangha siya at sinabi iyon. Ang mga hagdan na dinisenyo para sa mga matatanda ay iyon. Mataas at nagpasalamat pa siya no. Lumitaw ang assassin dahil hindi piliin ang Seawave at siya ay umakyat sa hagdan at sinasabi sa isip niya na patuloy na umahan at lumaban kinuha niya ang isang
Huminga ng malalim at sinabing yun nga. Kaakit-akit na siya ay gumagalaw. Pero hindi masakit ang baga at puso niya. At okay naman siya kahit hindi. Huminga ng mabuti kahit na nasa labas siya. Ang paghinga ay napakasarap pa rin nito. Kanya sa nakaraan kapag siya ay huminga ng malalim. Dating kirot at kirot ang dibdib niya. At siya ay nasa kanyang huling pag-akyat at she finally did it and she was asking kung pinagmamasdan siya ni Jam at sa wakas. Ang sandali na siya ay naghihintay sa kanya. Tinawag siyang mama at papa at siya nga. Sinasabi sa isip niya na maganda iyon. Medyo maganda ang pronunciation niya. Niyakap din niya ang binti ng kanyang ama at siya. Naramdaman itong mainit at mabango at lahat ng ang biglang sinabi ni Kuya. Ang cute ng little sister niya at sabi. Hello to Isabel and Isabel was. Nakangiti sa kanyang kuya at sa. Ang ikatlong anak na lalaki ay lumapit at tinanong ang kanyang kuya kung hindi siya mas cute at ang sagot ng pangalawang anak na hindi niya kaya. Nakikipagkompetensya base sa cuteness pero siya. Mas cute at sabi ni kuya. Mas cute si Isabel kaysa sa kanila ni Isabel. Ay tumatawa at nagtatanong siya kung ano iyon. Ay at ni hindi niya gustong tumawa. Pero lumabas ang tawa at hulaan iyon. Siguro nakakasilaw ang mga kapatid niya at siya. Napalingon sa mga lalaki sa year-end hindi pwede. Kahit isang salita at na-miss nila ang timing para sa assassin na inihanda nila. And she said in her mind that after the selection ceremony no Jaman. Hindi magiging kayang sabihin ang kahit ano dahil sasabihin nila. Tapusin ang nasimulan nila at hindi siya. Si Wave pero ang Imperial Sword at siya. Pinili ang kanyang ama at anuman ang mangyari. Ang pagpili ng kanyang ama ay ang diwa ng A. Romance novel at iyon ang sinabi niya. Nagpa siya at sinabi niya ang isang salita at hinawakan. Ang kanyang ama at siya ay masigasig na nag-practice. Ang bigkas din na iyon at dapat niyang gawin. Malinaw na pinili niya ang sa kanyang ama. Espada ng sariling kalooban at ang Panginoon Batan. Sinabi sa emperador na tila ang pumili ng espada ang prinsesa at nagtanong. Isabel kung tama siya at si Isabel. Tumanggaw sa kanya at si Lord Batan talaga. Namangha at sinabing kaya na ni Isabel. Makipag-usap at si Isabel ay nakangiti sa. Sa kanya si Isabel ay tinatanong kasama ng Panginoon. Bitin kung bakit pinili niya ang kamahalan at sagot ni Isabel kay Mama Papastang Lord. Tumitawang tanong ni Batan sa kanyang kamahalan. Kung narinig niya ito ng malinaw at sinabi na siya ay pinili dahil siya ay ang Empire's pinakadakilang espada at ang emperador ay tinatanong siya kung talagang iniisip niya na siya maaaring makipag-usap sa isang bata at sumagot si Lord Batan na tama siya. At sinabi ng kamahalan na kung mayroon napasulong sana sila ay matatag. Disiplinado at sinabi ni Lord Batan na ang isang taong gulang ay maaaring makipag-usap lalo na kung sila ay matalino mula sa kapanganakan at sinabi ng kamahalan na kung iyon ang kaso pinakitaan siya ng pruweba at Lord. Sabi ni Batan na kung papayagan niya siya, mananagot at patunayan ito, at pinahintulutan siya ng kamahalan at gayon din siya. Kinausap si Isabel at tinanong kung siya naunawaan ang kanyang mga salita ng malinaw at ito. Parang hindi ito kinikilala ng kamahalan. At sinabi na simula pagkabata kasi. Ang kamahalan ay napakatalino at may prejudice na kung hindi niya magawa ang isang bagay. Hindi rin pwede ang iba at sabi. Dagdag dahil lang sa kanyang kamahalan. Hindi makapag-usap sa edad na isa. Hindi ibig sabihin na hindi magagawa ng prinsesa. Ito at si Isabel ay tumatawa na sabi. Kanyang isip na alam niyang ang kanyang ama ay isang henyo mula sa kapanganakan ay nagawa niya. Lahat ng nasa isip niya at dahil tama ang lagi niyang iniisip. Tama siya at nauna sa iba. At medyo may pride siya at katigasan ng ulo at lahat ng bigla ang Panginoon. Tinanong ni Batan ang prinsesa kung gagawin niya. Like to try winking her eye like that and kinindatan ni Isabel ang kabilang mata niya at Lord her to try with the other eye and Isabel wink her eye just. Tulad ng sinabi ng Panginoon at ang kanyang ina at pinagtatawanan siya ni Kuya at sinabi ng Panginoon sa kanyang kamahalan na ang komendat ng 2 beses si Princess at tinanong kung siya aaminin na iyon ay ebidensya at nakita ni Isabel ang kanyang ama. Biglang nanlilisik na tingin sa kanya gumalaw ang kanyang ama. At nawalan siya ng balanse at siya nga babagsak pero buti na lang tatay niya. Nahuli siya at ang paraan ng pag-angat ng kanyang ama. Her was so ridiculous and everyone was. Pinapanood siya at nakaramdam siya ng hiya. At tinakpan ang mata niya tapos bigla. Tinanong ng kanyang ama kung ano ang kanyang pangalan at sagot niya kay Isabel at muling nagtanong. Isabel kung ano ang pangalan niya at Isabel. Sagot ni Ross sa pamamagitan ng lotion at siya ay tinanong kung siya ang pinili niya at sumagot siya.
Oo at tinanong ulit siya kung siya. Naunawaan ng lahat ng tanong nito sa kanya at sumagot si Isabel ng oo at binigay niya. Isabel kay Lord Beaten at sinabi iyon. Ang prinsesa ay pumili ng isang espada at ang tinanong si Lord Beaten kung aling espada. Pinili ba ng prinsesa at ni Lord Beaten? Sagot ni Ron sa lotion at sa kanya. Sabi ni tatay na ang espada. Imperyo sa pamamagitan ng lusyon ang huling espada at pinili ni Isabel ang kanyang kamahalan na emperador. At itatala ito ng kalihim at ang seremonya ng pagpili ay natapos ng ligtas sa araw na iyon. At nagpalakpakan ang lahat para lang yon. Ngayon maraming salamat sa panunood ko. Sana nag-enjoy kayo guys, wag naman kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe. Aking channel para sa higit pang nilalamang tulad nito. Hanggang sa muli.